Hi guys! Samahan niyo po ako sa aking mini vlog for today dahil ngayong araw ay nakabili ako ng magandang relo dito sa Japan. 8:45 po ng umaga ay sinundo na kami ng bus na sasakyan namin. Antok na antok pa nga ako sa mga oras na ito dahil kagagaling ko lang ng panggabi. Ngayon nga pala ang monthly grocery namin. Kailangan kasi bumili ng stock na pagkain. Dito kasi guys, napakalayo ang mall o grocery. Kaya eto, nag-i-stock kami ng maraming pagkain. Yung sasakto ng isang buwan. Dito nga ulit kami na grocery sa Donkey. Kung saan, dito kami nakakabili ng mga Filipino food katulad ng toyo, suka, magic sarap. Yun nga lang, may kalayuan talaga to beshi. Halos isang oras kaming nasa biyahe. Nakatulog na nga ako sa biyahe. Ang sinasakyan pala namin na bus ay pagmamay-ari ng company na pinapasukan namin dito. Libre siya. Tapos, nasa yun na yun kung marami kang bibilhin basta may space pa sa loob ng bus. At habang nag-aantay ako sa mga kasama ko, eto nga at napaupo ako dito sa may malapit sa bus na sinasakyan namin. Hindi pa kasi namin maipasok ang mga binili namin sa bus dahil dala ng isang kabeshi ko yung susi ng bus. Mga ilang minuto lang sa kakaupo ko ay dumating na ang mga kabeshi ko. Nagkakagulo nga kami at nagkakatuwaan dahil ilang lapad na naman daw ang naubos nila. Ako kasi guys, budget ko na talaga ang isang buwan kong pambiling pagkain. Pero kadalasan, may nabibili tayo na hindi naman kasama sa budget. Aminin, ikaw din. Eto na nga, natapos na namin ipasok ang mga grocery sa loob ng bus. So ngayon guys, pupunta ulit kami sa loob ng mall para kumain kasi hindi pa kami kumakain. Anong oras na guys? Sabi ng isang kabeshi ko, KFC na lang daw ang i-take out namin. So ako naman, wala naman problema sa akin kahit ano. Yung isang kabeshi ko ang bumili ng pagkain namin. So, ngayon naman, papunta kami sa mga relo kasi yung isang kabeshi ko ay bibili daw ng relo. Bakit nga ba sa Pilipinas napakadaming tao? Dito, wala kami masyadong makitang tao. Halos kami-kami lang, beshi. Kasi nga, beshi, ang inuuna sa Pilipinas ay pamilya. Dito kasi, puro trabaho ang mga tao. Nandito na nga kami sa mga relo. Samantalang yung isang kabeshi ko ay naghahanap ng mabibili niya. Gandang-ganda nga ako sa mga relo dito. Ang sarap siguro pag nagkaroon ka ng sariling bahay, no? Tapos may bibili mo na yung mga gusto mo. Mga gamit sa bahay. Nakakita nga pala ako, beshi, ng magandang relo. Hindi ko alam kung magkano to kasi wala naman siyang tag price. May napansin nga pala ako dito. Hindi ko alam kung camera ba to o ano. I-comment nyo nga guys kung ano ba to. Please! So, ito na nga guys. Papunta na kami ng counter. Dito ko na malalaman kung magkano talaga tong nagustuhan kong relo. Ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo kanina na makakabili ka na hindi naman kasama sa budget. Deserve mo naman, beshi, ang bumili ng para sa sarili mo. Dalawang relo nga pala ang babayaran ko dito kasi yung isa ay sa kabeshi ko. Sabi ko nga sa kabeshi ko, ako na lang magbabayad sa counter. Tapos, videohan na lang niya ako. Ay, may cameraman. Ginawa pang taga-video Eto na nga guys, nalaman ko na kung magkano ang relo. Nagkakahalaga ng 2,000 yen. Maganda siya, beshi, para siyang tunay na silver. Ay nako, nabudol na naman ako. Tumingin lang kasi, yan tuloy, nabudol ka na naman, beshi. Naabutan ko nga yung dalawang kabeshi ko dito sa manual counter. Sakto, dumating din yung isang kabeshi ko na magbabayad din. Dito nga ako, beshi, nahihirapan sa pagpindot-pindot sa machine. Kaya sabi ko sa kabeshi ko, siya na ang mag-punch sa babayaran ko. Nakaraang taon, beshi, meron pa ditong counter. Ngayon, ikaw na mismo ang magpa-punch ng iyong bibilihin. Hindi naman siya mahirap gamitin kasi meron naman siyang English. Ako kasi, tamad lang talaga. So guys, eto na nga at papunta na ako ng bus kasi ang usapan namin ay hanggang 1:00 lang dito. O diba, napakaraming schedule. Ang totoo niyan, dalawang mall talaga ang pupunta namin. So ngayon naman ay pupunta kami ng Second Street. Nako, panigurado yan, beshi. Ubos na naman ang mga lapad ng mga kasama ko. Eto nga pala yung Second Street na lagi namin pinupuntahan kasi yung mga items dito ay napakamura, beshi. Karamihan kasi dito ay okay pero may mga branded naman siya at mga bagong items. May mga appliances, may mga gadget at marami pang iba. Napakarami pa guys na items. Yun nga lang talaga hindi ko siya mabidyohan kasi may oras lang din ang pamimili namin dito. So, eto na nga guys, nandito ako ngayon sa mga bag. Alam nyo ba na pagka
pagkamumura ng mga ito. May nagustuhan nga ako dito, hindi halatang ukay-ukay. Kaya masarap mamili dito, kaso pera lang ang wala. Mga kaganapan sa loob ng kusina pagkatapos namin mag-grocery. So, eto na nga guys. Next ko lang sa inyo ang aking bag na nabili. Napakaganda nito guys. Ito lang yung masasabi ko, beshi. Hindi mo siya mapagkakamalang ukay-ukay. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng 778 yen. Pag sa piso ay 280. O diba, napakamura lang beshi. At depende rin sa palitan ng yen. Dalawang klaseng bag nga pala guys ang nabili ko ngayon. Shout out nga pala sa mabibigyan ko nito. Hindi lahat ng binibili ko ay para sa akin. Syempre, iniisip ko rin yung mga mahal ko sa buhay. Mas masarap pa rin talaga sa pakaramdam ang nakakapagbigay ka sa mga kapamilya, lalo na sa mga kapatid. Eto nga din ang isa sa nabili ko na napakamura lang din.